Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, meron naman kaming Codigon Hill. Okay, Codigon. Sabi Codigon natin. Nasa bodega na naman kami dalawa. Ayun na. Otin na naman kami. Ito yung Codigon namin. Pag may Codigo, ibig sabihin, meron naman kaming share sa inyo. Share namin yung mga kaganapan dito sa Japan. So, meron kaming 5 bagay na i-share ni Hill. Yung mga dapat na hindi gawin dito sa loob ng Japan bilang isang trainee o SSW. So ano yung isang unang ito? Number 1, yung pag-arubaito or part-time job. Ano ba ito? Part-time job? Paano pagkakuan? Baka pwede mo na magpaalam sa mga kuan, sa mga leader dito sa company. Wala, hindi po pwede kasi ang pinirma mong kontrata is dun sa company. At ano man mangyari sa'yo, madisgrasya ko sa pag-arubaito mo, labas na sila ron, magbabayad ka pa ngayon sa kanila kasi hindi ka makakapagtrabaho sa company nila dahil ang pinirma mong kontrata sa company nila, kaya pinagbabawal ang pag-arubaito. Eh sa agency ay sa Pilipinas, baka pwede naman ako mag-request doon na Nako, wala namang kinalaman ng agency sa Pilipinas gagawa ko ng letter para mag-part-time job dito kasi mahina yung company na puntahan ko. Wala, hindi Wala akong overtime. Kung ano yung pinirma mong kontrata, kung saan company ka magtatrabaho, doon ka lang pwede magtrabaho. Eh paano pag welder, pwede mag part-time, mga welder? Depende kasi yan sa kontrata mo, pero bawal na bawal kasi pag-arubaito rito Eh yung mga farmers, bawal din ano? Bawal din, basta kasi ano man mangyari sa'yo kung madisgrasya ka kung saan ka nag-arubaito, tapos hindi ka makapagtrabaho sa company na pinasukan mo, dahil may nakapirma kang kontrata ron, magbabayad ka ngayon sa kanila kasi paano yan? Kaya ka nga namin hinar para magtrabaho sa amin, hindi para magtrabaho sa iba. Oh, yung mga scaffolding, mga ganyan, pwede ba silang mag-arubaito? Wala, lahat ng ano dito. Part-time, farmers, Trainee visa ka. machinists, mga spray painter, pwede rin ba? Bawal. Ay, mga carpentero. Lahat basta trainee visa ka, hindi ka pwedeng mag-arubaito rito. Maliban na lang kung talagang citizen ka rito. Nicky Jean. Nicky Jean. Yun. Yan. Pero kung SSW SSW, o trainee visa, dami yun. Dami. paano pag nahuli ka? Ay, wala. Talagang maaaring pauwiin ka ng Pilipinas. At doon ka na maghanap ng maraming trabaho. Ito kasi yung mga kwento dito sa Japan. Kung kayo po ay papasok bilang isang SSW or trainee visa, kung tawagin nila, at balak nyo mag-arubaito o part-time job, so talagang yun po ang pinaka number 1 pinagbabawal ng gobyerno ng Japan sa mga papasok ng bilang isang SSW o trainee visa dito sa Japan. So kung kayo po ay nagbabalak na gano'n, huwag nyo na pong balakin kasi kung kayo po ay mahuhuli dito sa Japan at ang visa nyo lang ay SSW o trainee visa, so panigurado kung ano lang po yung suot-suot yung damit, kung ano lang po yung suot-suot yung kagamitan sa yung araw na yon, yun na lang po ang iuwi nyo sa Pilipinas. Hindi na po kayo pupunta ng apato nyo para ligpitin yung mga gamit nyo. Kung ano lang po yung suot-suot nyo, yun na po yung gagamitin yung pauwi ng Pilipinas. Kung nakachinelas kayo, yun na po yun. Tapos ang masama pa noon, baka talagang pagbayarin po kayo ng gobyerno ng Japan kasi pinagbabawal po talaga dito sa Japan yung pag-arubaito o part-time job sa mga SSW o trainee visa. Or even kahit ikaw po ay isang tourist o in-invite ka ng isang kamag-anak mo dito, yung kamag-anak mo ay isang residente rito, Nicky Jean, tapos in-invite ka, kahit ikaw po ay kamag-anak ng permanent resident na dito, bawal pa rin po kayong mag part-time job. Pag kayo po ay nahuli talaga, pagsisisihan po ninyo talagang as in mabigat po yung kapalit. Kaya kung ako sa inyo, wag na ho kayo mag part-time job. At saka kung halimbawa man na SSW kayo tapos trainee visa at mahina yung company, so pagtiyagaan na lang po natin kasi isapalaran natin yung visa natin dito sa Japan na sa parandali, maliit na kita lang, di ba? Parandalian lang yung pagiging part-time job. So hindi nyo alam, bukas makalawa yung company biglang lumakas, so malaki mawawala sa inyo kapalit ng yung part-time job. Kasi kung halimbawa ngayon di kayo nag-overtime tapos biglang humakata yung company nyo, then bigla kayong nahuli, yun ang magiging consequences ng mga nagpa-part-time. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na humbalakin. Pangalawa, ano yung pangalawa natin?
yung paggamit ng bike or pagbibisikleta. No. Paggamit ng bike. So, pag gumagamit tayo ng bike, pwede ba yung hindi natin dadala yung mga papel ng bike? Wala, kailangan pag dala mo yung bike mo, may mga dokumento kasi yan. Posible kasi, pag wala kang dokumentong dala, iisipin ng pulis na pinara ka, tinanatan ka ng dokumento, isipin nila, nanakaw yun. Pag wala kang makitang Papel. ng bisikleta mo. Paano pag hiniram mo na sa katrabaho mo? Yun ang kailangan, kahit na hiniram mo sa katrabaho, meron kang ipapakitang dokumento na papatunay na sa katrabaho mo yun. Kailangan meron kang dala kahit supporting documents na pagpapatunay. Kasi once na wala ka talaga may ipakita, ang number one iniisip kagad nila, nakaw yun. Ito kasi yung mga kwento, no? Sa sinasabi ni Hill talaga. Dito po sa Japan, ha? Sa Pilipinas kasi okay lang na bumili tayo ng bike. Dito sa Japan, mga kakwento, lalo pagka mountain bike, yung gamit natin. Lahat po ng bike dito sa Japan, mga kakwento, meron po kanya-kanyang mga papel. Para hong motor sa atin sa Pilipinas, may mga serial number din po yung mga bike dito. At may mga pangalan kung saan nakakaino mismo yung bike na yun. Halimbawa, binili mo yung bike, bagong brand new, ipapangalan sa iyo mismo yun, yung bike na yun. At ilalagay dun sa serial number, dun sa papel. Kaya dapat, kung kayo po ay magbabike at gagamit ng bike o hihiram ng bike sa inyong mga kasamahan, make sure na yung papel ng bike ay kasama niyo po na mahihiram. Kasi, once na kayo po ay pinara ng police at wala po kayo naipakitang papel na dala-dala ninyo sa papel ng bike, maaring i-confiscate po yung bike nyo o idala sa presinto hanggang sa makuha nyo yung papel ng bike, may ipakita nyo sa mga pulis na yung nahiram nyo. Kasi talagang mahigpit po dito sa Japan. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo po ipapasok dito sa Japan at trainee visa, sana itong idea, advice ay malaman po ninyo. Kaya kung ako sa inyo, kung manghiram kayo ng bike o bike man ninyo, wag niyo pong iiwan o wag niyo pong kakalimutan yung papel ng bike dito sa Japan. Kasi mayroong minsan talagang namamahal ng mga pulis. Talagang kasi dito sa Japan, mga kakwento, no, maraming ibang lahi ang ng nagnanakaw ng mga bike. Kaya diyan mainit ang mga pulis, mga ganyan. So, yun, yung nga po. Sa pangatlo, Hale, sa pangatlo natin, Yung napaka-importante nito, yung tinatawag dito na alien card. alien card. Alien card. Kasi dyan na nakapaloob lahat ng pagkakilanlan mo. Sa alien card, no? Sa alien card, lahat. So, Doon importante. nakasulat lahat. Paano paano magpapadala ka ng pera sa Pilipinas wala kang alien card, pwede ba 'yon? Nako, isa pa yun. Problema yun kasi doon ka nga, yun talaga alien card lang, pagkakilanlan mo eh. Doon sila kukuha ng info about sa'yo. Paano? Kaya napaka-importante ng alien card. So parang hindi ka pala pwede magpadala ng pera sa Pilipinas pag wala yung alien card, ano? Wala, hindi ko pwede. Tapos, tulad yan, pag para ka rin ng pulis, number one, hinahanap alien card. Baka Alien card. mamaya TNT ka rito Oo. Yun, isa pa yun. Kaya napaka-importante ng alien card kahit na anong mangyari. Kumbaga, kung sa Pilipinas, kahit inutusan ka lang bumili ng suka, kailangan dala-dala mo ang alien card mo. No, napaka-important talaga. Paano pagka yung bike mo, hindi mo dala yung papel, tapos wala ka pang alien Oh, card? yun. Napakarami kaso nang mangyayari sa'yo. Dampot na pulis diretso sa presinto. Paano ka ngayon magpapaliwanag sa pulis? Mm. Kung hindi ka rin marunong mag-neogo. Oo, Dalin nyo na lang kung ano yung mga dapat dalin para hindi ka man marunong mag-neongo, magsalita ng neongo, wala kang puproblemahin. meron kayong mapapakita na Oo, meron. kayong alien card at meron kayong visa dito sa Japan. Kasi napaka-importante po talaga, mga kwento, no, ng alien card. Kahit saan man kayo magpunta, kahit dyan sa kanto lang, pag kayo natsambahan ng police at hindi nyo dala yung alien card nyo, no, dito sa Japan, panigurado, kukuhanin kayo ng police. Idadala kasi presinto. Hanggang sa tawagan yung mga HR ninyo. So ngayon, kung tatamad kayo magdalang alien card, at least kahit paano sana sa loob ng mga cellphone nyo ay picturean yung alien card ninyo. Napaka-importante po na yan kasi yan po talagang hinahanap sa lahat ng dito. Meron pang papasok ka lang ng bangko, talagang alien card ang hinahanap. Papasok ka ng hospital, alien card agad ang hinahanap. So napaka-importante ng alien card. Kaya wag yung iwawala. Pang-apat, Hale, ano pang-apat natin? Yung pagsunod sa traffic lights, napaka-importante. Sa gobyerno ng Japan, importante yan. Oo. Paano ba yun? Kasi diyan talaga nila na susukat yung pagiging disiplinado nila eh.
pagdating sa traffic lights. Mm-mm. Hindi na obra yung wala namang sasakyan, pwede na akong dumaan. Pilipinas. Hindi obra, pwede akong tumawid kasi wala namang sasakyan, hindi po pwede. Napaka-importante ng traffic lights. Oh, Pili. Kasi dito mga kwento, dahil nga sa nakabike lang tayo, di ba kasi ang mga SSW o trainee visa dito sa Japan, wala po tayo magiging ibang pang transportasyon kundi yung bike. Hindi naman tayo pwedeng mag-request ng tayo susundin tayo ng mga minivan or bus na kagaya ng ibang bansa na ganun ang service shuttle nila. So dito sa Japan mga kwento, kung ikaw ay SSW o trainee visa, talagang matik ang magiging service natin dito ay bike. So ngayon, pag siyempre bike, kailangan mong sumunod sa traffic light. Kasi madalas dito mga kakwento yung mga nakabike na mga Pilipino o ibang lahi, pag nakita nilang walang police diyan sa kaliwa kanan, tapos kahit naka-red siya, talagang tinatawid po nila. Marami po nakikitang ganun. Ngayon, pagka natsambahan nyo yung mga pulis, natsambahan nyo yung mga pulis nga, nakita kayong ganun, at natsambahan din nyo yung mga poste na mayroong CCTV, yun na. Talagang hanggang sa first offense, second offense, third offense, pauwi na kayo ng Pilipinas. Kaya, bilang respeto sa rules and regulation dito sa Japan, kahit doon lang po sa traffic light, sumunod po tayo. Napakasimple lang, ilang segundo lang po yung hihintayin natin kaysa yung mahuli tayo ng pulis, tapos dahil sa ganung dahilan lang, di ba, parang nakakahiya, tapos Pilipino pa yung mahuhuli. Hindi mas maganda yung makilala yung mga Pilipino sa ganung kagandang ugali, yung pagsunod ka sa ganung bansa, ay ganung pag-uugali lang, pagrespeto sa mga traffic lights nila. So magandang example na sa kanila yon. Lalo't mga dayuhan lang, 'di ba? Yung ibang lahi. Kung sino pa yung mga dayuhan, sino pa yung bumabaloktot ng kung dito. So yung panglima. Yung panglima naman natin ay yung pag-iingay sa mga pampublikong sasakyan, sa mga bus, sa mga train o desya, mga Shinkansen o bullet train kung tawagin. Basta mga pampublikong transportasyon. Pwede ba? Sa Pilipinas, pwede naman yun eh. Sa diba? Pilipinas, magkwentuhan pwede. tayo kahit may iba pa nga nagkakanta sa cellphone habang nakabiyahe, di ba? Pwede naman yun. Dito sa Japan, pag once na maingay ka, lahat ng tao sa'yo nakatingin. Para kang artista. Ayun. Sikat ka. Kasi pinagtitinginan ka ng lahat eh. Kahit sa bus? Kahit sa ang pampublikong sasakyan, basta maingay ka, sikat ka, artista ka. Lahat na mata sa'yo nakatingin. Kasi gano'n yung mga kwento, pagka sumakay dito sa bus, dito sa Japan, bus, lalo't pagka yung mga kasabahan nyo, lalo mga Hapones at Hapon, naku po, tahimik yung mga, kung magkikwentuhan kayo, kung magdadaldalan kayo, siguraduhin nyo na kayo lang nakakarinig. Kasi yung mga Hapon dito, mga kwento, at lalo pagka medyo malayo yung biyahe, sa 1 oras o kalating oras, ang layo na yung mga yan, talagang umiidlip po yan sa loob ng mga bus or ng tren. Kaya pag kayo ay magkikwentuhan, make sure na kayo na nakakarinig para hindi kayo nakaka-istorbo. Kung hindi talaga, titignan kayo ng mga sakit ng mga ibang ng mga hapon na mga nakasakay sa loob ng mga bus or train. Talagang respeto ba? Hindi yung uga natin sa Pilipinas na gano'n, kung maaari pwede sa Pilipinas. So pagdating dito po sa Japan ay ibang-iba po. Kaya yung mga 5 bagay na sineshare namin ni Hil sa inyo, ito po talaga ay totally nasusubukan, naranasan namin dito sa Japan. Kaya mga ganitong idea, ganitong mga ay sineshare namin para yung mga baguhan, yung mga papunta rito at mga nandito na, hindi pa alam yung mga ganitong mga sitwasyon, magkaroon na po kayong idea. Di ba para iwas na rin sa mahuli ka ng pulis, di ba? Kaya yung mga ganitong idea sineshare namin para kahit paano sa ganitong pamamaraan lang ay makakatulong din po kami. So, yung nga po, ayun ang 5 na wag nyo pong gagawin dito sa Japan kung kayo po ay nandito na. So, paano? Meron pa kaming gagawin. Hil? Meron pa kaming bubuhating mga bakso. Meron lang kaming konting oras kaya na-share namin itong 5 bagay ito. Importante na po ito. Kagaya din namin sila na noon wala kaming idea. So, ngayon, meron na nag-share sa amin. Meron na nag-share. At paano, makakatulong kami. So, hanggang sa muli.